Kabanata 121-125. Sinabi ni Wang Jingxi, pumunta sa aking lugar. Mga espesyal na estudyante na sila ngayon na may hiwalay na dormitoryo, at hindi nila kailangang mag-alala na maabala sila. Naglakad sina Mushi at Ouyang Zixen sa koridor, at tinanong niya si Ouyang Zixen nang may pagdududa, kilala mo ba si Tang Wulen? Tumango si Ouyang Zixen at sinabing, kilala mo ako. Nabangga ko ito isang umaga. Ang gwapo ng junior ko. Sa tingin ko kanina pa niya hawak ang braso mo. Baka sa pagitan nyo. He laughed. Namula si Mushi, huwag mo nang isipin iyon, wala akong kinalaman sa kanya. Paulit-ulit niyang itinanggi na kahit si Tang Wulen ay isang disipulo ng kanyang ama. Nakangiting tumingin sa kanya si Ouyang Zixen, wala ba talaga? Saka bakit napahawak ka sa braso niya at hindi pa nangyayari? Hindi ito katulad ng estilo ng ating Queen of Fire. Sinabi ni Mushi, naiinis ako, huwag mo akong tawaging Reyna ng Apoy. Bumalik ka upang magpahinga. Hindi lang sila magkaklase, kundi mabubuting kaibigan, nakatira sa isang dormitoryo. Zixen, anong uri ng impresyon ang mayroon ka kay Tang Wulen? Tanong ni Mushi habang umaakyat siya. Napakagaling. Medyo mahiyain siya, pero dapat ay napakatalino niya. Mukhang kasama niya siya sa bagong tatag na First Grade Zero class. Hindi ko siya mapapatakbo kung tatakbo ako ng napakabilis. Nang walang espiritong kapangyarihan, sabi ni Ouyang Zixen. Oh! Tumango si Mushi. Ayos lang. Kailan ka pa nagkaroon ng pakialam sa ibang lalaki? Pero, medyo malaki rin ang agwat ng edad mo, dapat mas bata siya sa iyo ng 3 o 4 na taon man lang. Pero, ang mga babaeng juniors, na may hawak na gold bricks, ay parang masyadong imposible, di ba? Sinabi mo pa. Inis na sumugod si Mushi patungo kay Ouyang Zixen, ngunit ngumiti si Ouyang Zixen at umiwas sa kanya. Sinundan ni Tang Wulen si Wang Jingxi sa kanyang dormitoryo. Pagkatapos isara ang pinto, hiniling ni Wang Jingxi si Tang Wulen na maupo. Wala siyang contact information ni Tang Wulen. Pumunta siya sa dormitoryo ni Tang Wulen para hanapin siya ngayon, ngunit hindi niya ito mahanap. Nang maglaon, tinanong niya si Xi at nalaman na lumabas na si Tang Wulen, ngunit hindi niya alam kung kailan siya babalik. Kaya maaari lamang siyang maghintay ng tahimik, naghihintay sa lahat ng oras. Pagkaupo, si Wang Jingxi ay tahimik sa halip, ibinaba ang kanyang ulo, na parang may iniisip. Malabo na mahulaan ni Tang Wulen kung ano ang gusto niyang sabihin, ngunit hindi madaling magtanong ng direkta. Sa wakas, pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Wang Jingxi ang kanyang ulo at sinabing, ang iyong martial soul ay tila may suppressive effect sa akin. Alam kong hindi ako dapat magtanong, ngunit gusto ko pa ring malaman kung ano ang nangyayari. Bahagyang sumimangot si Tang Wulen, mukhang hindi ko dapat sabihin sa iyo ang aking mga sekreto. Tumingin sa kanya si Wang Jingxi, paumanhin, alam kong hindi ko dapat itanong, ngunit sa mga araw na ito, nasa isip ko ang lahat ng mga bagay na ito. Walang paraan para huminahon at magsanay, kaya pinuntahan kita ngayon. Kung ayaw mo talagang sabihin, hindi ako nag-aatubili. Gayunpaman, gusto ko talagang malaman kung bakit ito nangyayari. Ang aking martial soul ay ang Bone Dragon King. Pagkatapos magising ang martial soul, alam ko na mayroon akong napakalakas at bihirang martial soul na may dark attribute power attack type, na parehong may strength at attribute advantages. Kung kaya kong linangin sa isang tiyak na lawak sa hinaharap posibleng magkaroon ng angkop na espiritu, o kaya na lumipad. Ang aking espiritong kapangyarihan ay nasa isip at mabilis na pag-iisip ko at kailangan kong maging makapangyarihan sa lahat. Sa direksyong ito hanggang sa nakilala kita. Narinig ko sa dati kong guro na may posibilidad na mag-away tayo sa martial arts. Gayunpaman, hindi ko akalain na ang pakikipaglaban sa isa't isa ay magiging ganoon kalakas. Ang iyong martial arts ay natural na magkakaroon ng napakalaking suppressive effect sa aking kaluluwa. Let's my strength is can't use at all. Nagsimula akong mag-alinlangan sa aking sarili, nag-iisip kung may point pa ba ako sa pagsasanay, kahit gaano kahirap ang aking pagsubok. Of suppressing attributes I am very troubled, so, I have no choice but to come to you. Habang nagsasalita, nakayuko siya sa sakit. Siya ay mas kalmado kaysa sa kanyang mga kapantay, ngunit, kung tutuusin, siya ay 9 na taong gulang pa lamang at napakarupok pa rin. Ang kanyang katahimikan ay dulot ng mahirap na paglilinang, ngunit kapag ang lahat ng ito ay tila walang ganoong kaalagang kabuluhan, paanong hindi maaapektuhan ang kanyang kalooban? Hindi isang martial soul. Dahil sa mga salita ni Tang Wulen, ang mga mag-aaral ni Wang Jingxi ay agad na lumiit. Sa isang mahinang buntong hininga, sinabi ni Tang Wulen, naiintindihan ko ang iyong kalooban, dahil nagkaroon ako ng mga oras na mas masahol pa kaysa sa iyo. Sa oras na iyon, ang aking espiritu ay kagigising lamang, ngunit ito ay isang mahinang asol na pilak na damo. Sabihin mo sa akin, kung ano ang mayroon ako ay isang basurang kaluluwa ng martial arts, kung hindi dahil sa kasamang espiritong kapangyarihan na lumitaw, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na maging master ng kaluluwa. Hindi ako punanghinaan ng loob noong panahon na iyon.
Tulad mo, nag-ensayo ako ng husto, at kailangan ko ring matutong magpanday. Dahil gusto kong kumita ng pera at makaipon ng pera para makabili ng mga kaluluwa. Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ko at napakahirap sa pananalapi. Sa wakas, ako hindi madaling mag-ipon ng sapat na pera para makabili ng mga kaluluwa, ngunit sinabi sa akin na ang pera ko ay sapat lamang para sa random na pagpili. Kapag ang mga kaluluwang pinili ko ay mas malakas kaysa sa oras na pinili ko ay mas malakas kaysa sa iyo. Ngayon. Pero, hakbang-hakbang ako. Umabant ako ng hakbang-hakbang. Pinigilan kita, hindi ang martial soul ko. Paano ito masusugpo ng blue silver grass? Dugo ko yan, kahit hindi pa ako kumpleto ngayon. Naapektuhan ka ng kapangyarihan ng bloodline na naiintindihan mo. Dapat may kaugnayan ang bloodline ko sa Dragon Soul Beast. Dapat mas mataas ang level. You are affected by the power of my bloodline, so you can true strength of my bloodline. Seryosong nakinig si Wang Jingxi, at nang marinig niyang nagsalita si Tang Wulan tungkol sa dati niyang kawalan ng pag-asa, hindi niya maiwasang mapakilos. Bagamat siya ay nawala dahil sa kanyang pagkabigo sa laban sa promosyon, siya ay higit pa sa kawalan ng pag-asa. Ang kapangyarihan ng dugo. Makikita sa mga mata ni Wang Jingxi ang kulay ng pag-iisip. Ang mga mata ni Wang Jingxi ay nagpakita ng pag-aalinlangan, Wulan, maaari ko bang maramdaman muli ang iyong aura ng dugo? Okay. Si Tang Wulan ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan, at direktang iniunat ang kanyang kanang braso. Sa ilalim ng paghihimok ng kanyang mga iniisip, lumitaw ang mga gintong kaliskis, at lumitaw ang nagbabadyang Long Wei. Nang inag ang katawan ni Wang Jingxi, at malinaw na naramdaman niya ang impluwensya ni Long Wei sa kanyang martial soul. Ngunit hindi nagtagal, nagbago ang kanyang mukha, hindi na nalilito, ngunit nabigla. No. Parang iba yung feeling kumpara kanina. Napatingin si Wang Jingxi kay Tang Wulan nang may pagtataka. Bakit iba? Hindi naiintindihan ni Tang Wulan ang kanyang sariling kakayahan mula sa Golden Dragon King. Si Wang Jingxi ay may martial spirit ng Bone Dragon King. Ang pakikinig sa kanyang nararamdaman ay walang alinlangan na nakakatulong sa sariling paglilinang ni Tang Wulan. Bago ko naramdaman ang hininga ng Dragon Power mo, mabilis na masusupol ang martial arts ko, para hindi ko maipakita ang tunay kong lakas sa laban. Pero iba ang pagkakataong ito, ramdaman mo ang Dragon Power mo, bigla kong naramdaman, parang kumukulo ang Soul Power ko, na puno ng hindi maipaliwanag na lakas. Hindi lang ito hamina, lumakas pa. Ano ang nangyayari? Hindi na nanghina. Mas malakas ba ito? Sinabi ni Tang Wulan, pagkatapos ay bigyan mo ako ng suntok, at mararamdaman ko ang iyong kapangyarihan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay upang harapin si Wang Jingxi. Tumanggo si Wang Jingxi at pinalo ng suntok si Tang Wulan. Bang! Hindi gumalaw si Tang Wulan, ngunit nabigla si Wang Jingxi sa sofa. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naging mapurol, at tumingin kay Tang Wulan, ang kanyang pagkagulat ay naging hindi kapanipaniwala. Nagbago. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang nagbago? Parang hindi ko akalain na lumakas ang iyong lakas. Mukhang nanghihina ka pa rin. Tumangala si Wang Jingxi sa kanya, at sinabing, noong inatake kita, sa proseso, tila mabilis na nababawasan at humihina ang lakas ko. Kapag sinaktan kita, ibang-iba ito sa ngayon. Natigilan din si Tang Wulan. Manghihina ba siya sa pagtama sa sarili niya? Anong nangyayari dito? Naging kakaiba ang mga ekspresyon ng dalawa, at sinabi ni Tang Wulan, sa palagay ko ay dapat nating tanungin si Teacher Wu tungkol sa tanong na ito. Ito ay mas mabuti kaysa hulaan dito. Mabuti. Sumang-ayon si Wang Jingxi nang walang pag-aalinlangan. Kung hindi niya ito maisip, baka hindi pa siya makatulog. Mabilis na bumangon ang dalawa at dumiretso sa dormitoryo ni Wu Changkong. Si Wu Changkong ay nakasuot ng maluwag na puting robe, na ang kanyang mahabang buhok ay natural na nakakalat sa likod niya, at ang salitang cool ay hindi masangkop na ilarawan siya. Nang marinig ang kanilang sinabi tungkol sa kanilang layunin at kalagayan, si Wu Changkong ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon at sinabing, pumunta sa pagsubok. Mayroong maraming mga pribilehiyo para sa Zero Class, isa na rito ay na maaari mong gamitin ang anumang pagsusulit sa pagtuturo ng kolehiyo anumang oras, na natural na kinabibilangan ng iba't ibang kagamitan sa pagsubok. Ang bagong-bagong strength tester ay inilagay sa nasirang posisyon. Sinabi ni Wu Changkong, Tang Wulan, pinakawalan mo si Long Wei, Wang Jingxi, at nararamdaman mong tumaas ang iyong kapangyarihan at pagkatapos ay inaatake ang tester upang subukan ang iyong kapangyarihan. Oo. Bang! Nang maramdaman ni Wang Jingxi ang pagkulo ng kanyang kaluluwa, sinuntok niya ito ng walang pag-aalinlangan. Kanang kamao, 643 kilo. Si Wang Jingxi ay natigilan, at si Tang Wulan ay natigilan din. Alam mo, sa pagsusulit na ginawa hindi pa katagal, ang lakas ng kanang kamao ni Wang Jingxi ay mahigit 400 kilo lamang. Ngayon ay tumaas ito ng halos 50%. Tama ang iyong pakiramdam, pinalakas ka ng Long Wei ni Tang Wulan. Sabi ni Wu Changkong sa malalim na boses.
Naguguluhan na sinabi ni Wang Jingxi, ngunit, bakit ako pipigilan sa halip na dagdagan sa laban sa promosyon? Puot. Sinabi ni Wu Changkong nang walang pag-aalinlangan, iyan ay dahil sa iyong pagkapuot sa kanya. Matapos mangyari ang puot, ang kanyang Longwei ay magkakaroon ng banayad na mga pagbabago sa iyo. Kung ito man ay kapag ikaw ay laban sa kanya, o siya kapag ikaw ay palaban, ito ay magkakaroon ng epekto ng panunupil. Kung ikaw ay hindi napuot, o kahit na sa mabuting pananampalataya, ang pagsupil ay magiging isang kaso. Walang ano-anong sinabi ni Wang Jingxi, sa madaling salita, hinding-hindi ako magiging kaaway niya. Tumanggo si Wu Changkong, sa isang kahulugan, ito ay maaaring ipaliwanag ng ganito. O kaya, ang iyong paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanya, at hindi ka dapat maapektuhan ng kanyang kapangyarihan ng dragon. Kung hindi ako nagkakamali, narito si Tang Wulan. Ang kakayahang gumising o mag-evolve sa ikalawang martial soul ay isang napakataas na antas ng dragon bloodline. Kaya naman hindi lang ganoon kalaki ang epekto nito sa iyo sa lahat ng bloodline ng Marty line sa iyo. Effects. Maliban kung ang antas ng espiritu ng dragon ng kalaban ay hindi mas mahina kaysa sa kanya, hindi ito maaapektuhan. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganitong sitwasyon. Dahil may limitasyon si Wan Xiangke sa tradisyonal na pananaliksik. Pinipigilan ng upper one ang lower one, ngunit ito ay kitang-kita gaya ng sa iyo. Walang record. Sa pagtingin kay Tang Wulan, naging kakaiba ang ekspresyon ni Wang Jingxi. Anong klaseng dugo yan? Ito ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa aking sarili. Kung tutuusin, may isa pang sitwasyon na makakalutas sa problema niya ngayon, iyon ay, patayin siya. Hanggat namatay si Tang Wulan, natural na hindi iiral ang sitwasyong ito. Si Wang Jingxi ay isinilang sa isang malaking pamilya at may higit na imahinasyon kaysa sa mga batang kasing edad. Sinabi ni Wu Changkong, magsasagawa ka ng eksperimento ngayong gabi. Tang Wulan, ikaw at si Wang Jingxi ay magkasamang nagmumuni-muni sa iisang silid. Tingnan kung ano ang epekto. Oh, mabuti. Sumang-ayon si Tang Wulan. Magnilay ng sama-sama. Natigilan din saglit si Wang Jingxi, at tahimik na nakatago ang nakamamatay na hangarin sa kanyang puso. Si Tang Wulan, ang espesyal na martial soul na ito, ay hindi lamang banta sa kanya, kundi sa kanyang buong pamilya, may banta ba sa hinaharap? Kung hihilingin mo ang isang malakas na miyembro ng pamilya na kumilos, syempre maaari kang makahanap ng pagkakataon na patayin siya, ngunit gusto mo ba talagang gawin iyon? Nagpupumiglas din siya sa puso niya. Ang pakiramdam ng pagiging pinigilan ay ganap na hindi komportable para sa sinuman. Pagbalik sa silid ni Wang Jingxi, naupo sina Tang Wulan at Wang Jingxi na magkakrus ang paa at nagsimulang magnilay. Nanatili rin dito si Wu Changkong, naramdaman ang pagbabago sa kanilang hininga. Hindi nagtagal, pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng pagmumuni-muni. Ngunit ang mood swings ni Wang Jingxi ay tila medyo malaki, at ang bilis ng pagpasok sa estado ng konsentrasyon ay mas mabagal. Inabot ng buong kalahating oras bago tumira si Wang Jingxi. Tahimik na naramdaman ni Wu Changkong na ang mga espiritong kapangyarihan ng dalawa ay tumatakbo ng napakabagal, ngunit ngayon ay hindi nila maramdaman ang pagkakaiba. Tila kailangan nilang hintayin na ipahayag ang kanilang nararamdaman kinabukasan. Tahimik na nagnilay-nilay si Tang Wulan. Tahimik na tumatakbo ang espiritong kapangyarihan sa kanyang katawan. Malabo niyang naramdaman na kapag sumisipsip ng mga molekula ng panlabas na enerhiya, tila may ilang dagdag na enerhiya na naturok sa katawan kasama ng kanyang pagmumuni-muni, na ginagawang mas mabilis ang kanyang pagsasanay kaysa karaniwan. Unang linya. Bagamat hindi masyadong halata, ito ay totoo. Mukhang tama ang ideya ni Mr. Wu, at medyo maaapektuhan siya. Maaga kinaumagahan. Si Tang Wulan ang unang nagising mula sa meditation state. Malinaw niyang natuklasan na ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tumaas ng kaunti kaysa sa kanyang karaniwang pagsasanay, at tumaas ng kaunti pa. Makatitiyak pa nga siya na nilinang niya ang ika-14 na antas. Binuksan ni Wang Jingxi ang kanyang mga mata sa susunod na sandali matapos ni Tang Wulan ang kanyang pagmumuni-muni. Gising na ba kayong lahat? Si Wu Changkong, na nakaupo sa lupa sa hindi kalayuan, ay lumutang. Pag-usapan ang nararamdaman. Mayroon akong pagtaas ng epekto. Sabi ni Tang Wulan. Kumusta naman kayo? Tumingin si Wu Changkong kay Wang Jingxi. Tumingin si Wang Jingxi kay Tang Wulan na may komplikadong mga mata, ako rin, ngunit sa proseso ng aking paglilinang, tila isang bahagi ng enerhiya ang aalis sa katawan. Ito ay naanod sa direksyon ng Tang Wulan. Sa kabuuan, mayroon pa rin. Ang dagdag na promosyon ay hindi ganoon kalaki, mga 10%. Sinabi ni Tang Wulan, ako ay halos 5%. Complement each other. Nag-isip ang mga mata ni Wu Changkong. Pinapatakbo mo ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa, makipagkamay ng may mabuting pananampalataya, hayaan mo akong makita. Nagmungkahi siya ng bagong paraan. Nagkatinginan sina Tang Wulan at Wang Jingxi, at itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay at nakipagkamay sa isa't isa habang hinihimok ang kapangyarihan ng kanilang kaluluwa.
Biglang lumitaw ang isang kakaibang eksena, ang kanang kamay ni Tang Wulan ay natural na nagpakita ng mga gintong kaliskis, at ang nakakagulat ay sa kanang kamay ni Wang Jingxi, isang layer ng pinong itim na kaliskis ang lumitaw. Kahit na ang mga kaliskis ay hindi mukhang kasing talas ng three-dimensional na kahulugan ni Tang Wulan, umiiral ang mga ito. Naramdaman lamang ni Wang Jingxi na ang buong lakas ng kanyang katawan ay tumataas, at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay mas malakas kaysa dati. Gayunpaman, ang bilis ng pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay tumaas din ng husto. Pagtaas ng lakas at pabilisin ang pagkonsumo. Nagmamadali niyang sinabi ang kanyang nararamdaman. Hindi ba ito nararamdaman katulad ng aking Dragon Claw? Napaisip si Tang Wulan sa kanyang sarili. Ang mga itim na kaliskis ay patuloy na lumalawak, kumalat sa kanyang buong kanang braso, pagkatapos ay sa kanyang leeg at dibdib. Ngunit narito, ang espiritong kapangyarihan ni Wang Jingxi ay medyo hindi na masuportahan. Ngunit ang makikita ay nang kumalat ang mga kaliskis na ito, isang malabong itim na pattern din ang lumitaw sa kanyang kabilang kamay. Nakita ni Tang Wulan ang mga linya sa kanyang katawan. Kung ikukumpara sa kanya, ang mga linya ni Wang Jingxi ay maraming beses na mas simple. Ang mga ito ay mga itim na linya lamang na walang komplikadong mga pattern. Kapag lumitaw ang kanyang mga gintong linya, ang mga ito ay parang grid at may mga komplikadong pattern. Ito ay. Nagulat na sabi ni Wu Changkong, hindi lang ito nagpupuno sa isa't isa. Mayroon ding mga pagbabago na katulad ng pagsasanib ng martial arts. Sa madaling salita, si Tang Wulan ay makakapagpalaki ng malaki sa iyo. Hayaan kang lumakas sa maikling panahon, bagamat ang konsumo ay tataas din, ito ay walang alinlangan na isang malaking pagtaas. Tang Wulan, ang iyong martial soul ay talagang agresibo. Napakamot ng ulo si Tang Wulan, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong epekto ang kanyang martial soul. Gayunpaman, tila hindi ito masyadong halata kay XCXC. Parang wala siyang naramdaman noong nagpa-practice siya sa dating dormitoryo. Teacher Wu, bakit hindi pwede si XCXC? May dragon blood din siya sa martial soul. Sinabi ni Wu Changkong, maaaring dahil ang kanyang martial soul ay hindi isang dragon, ngunit dahil ito ay umiiral sa anyo ng isang punyal. Natatakot ako na kung ito ay isang purong dragon martial soul, ito ay maaaring maapektuhan ng husto ng iyong dugo. Sa kabilang banda, ang iyong dragon ay maaaring ang pagsupil kay XCXC ay hindi rin ganoon kalakas. Mapait na ngumiti si Wang Jingxi, halos lahat ng Dragon Spirit ay high-level spirit, Wulan, kung ang iyong kakayahan ay kilala ng isang outside spirit master, ito ay laban sa langit. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan at sinabing, Teacher Wu, mayroon bang ganoong posibilidad? Nagsasanay ako kasama ang maraming may-ari ng Dragon Spirit ng sabay-sabay, at ang kanilang mga kakayahan ay nagpapataas ng aking pagmumuni-muni, at sa gayon ay nagpapataas ng aking bilis ng paglilinang. Umiling si Wu Changkong, walang posibilidad na ito. Ano ang pakiramdam mo kapag naapektuhan ka ni Wang Jingxi? Kailangan mong ma-distract para matanggap ang bahaging ito ng panlabas na kapangyarihan, tama? Tumango si Tang Wulan, oo, ngunit mukhang hindi ito masyadong mahirap. Sinabi ni Wu Changkong, iyon ay dahil ang iyong mental na kapangyarihan ay umabot na sa espiritual na antas. Sa iyong kasalukuyang lakas, ayos lang na magsanay kasama ang dalawang Dragon Spirit Master na may parehong antas ng paglilinang. Kahit gaano pa ito, hindi mo ito mahahati. Puso. Ito ay katulad ng sumisipsip ng mga kaluluwa. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng kaisipan, mas maraming bagay ang magagawa mo ng sabay-sabay sa pagkabigla sa katawan na ito at ang higit pang mga bagay na maaari mong gawin sa parehong oras na ito. Sa kapangyarihan ng pag-iisip kahit sa iyo ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa napakataas na antas, at ang mga soul master na maaaring magsanay ng sama-sama ay magiging limitado rin. Napakamot ng ulo si Tang Wulan at nag-practice, wala talagang shortcut. Gayunpaman, ang paglilinang kasama si Wang Jingxi ay magpapataas pa rin ang bilis ng iyong paglilinang, na palaging isang magandang bagay. Totoo rin para kay Wang Jingxi, ang kanyang paglilinang ay higit na umunlad kaysa sa kanyang sarili. Sinabi ni Wu Changkong, aayusin ko ang iyong dormitoryo, Tang Wulan, maaari kang gumamit ng asol na pilak na damo upang manatiling konektado sa kanya, at walang magiging problema sa bawat pagmumuni-muni sa iyong dormitoryo. Gagawin mo ito mula ngayong gabi. Lumapit ka sa akin kung mayroon kang anumang mga pagbabago at nararamdaman. Okay. Sabay na pumayag ang dalawa, at umalis si Wu Changkong para maghilamos. Aalis na rin ako. Kumaway si Tang Wulan kay Wang Jingxi. Sandali lang. Pinigilan siya ni Wang Jingxi. Anong problema? Tiningnan siya ni Tang Wulan ng may kaina-hinala. Sinabi ni Wang Jingxi na may kakaibang mukha, may pakiramdam pa rin ako na nakalimutan kong sabihin kay Teacher Wu. Pagkatapos mag-practice kasama ka, hindi ko alam kung bakit, pero ngayon, sa tingin ko, medyo ipagpaliban ito ng panunood sa iyo. Ito ba ay isang espesyal na pakiramdam? Tumawa si Tang Wulan, at sinabing, anong klaseng espesyal na pakiramdam ito? Magsanay tayo ng sama-sama. May dagdag kang sigla. Siyempre makikita mo akong mas kasiya siya sa iyong mga mata. Fair na.
Gaya ng sinabi niya, ikinaway niya ang kanyang kamay kay Wang Jingxi at bumalik. Pumunta ako sa dormitoryo ko. Hindi niya napansin ni Wang Jingxi na nang umalis si Tang Wulan, isang malabong gintong pattern ng liwanag ang sumilay sa noo ni Wang Jingxi. Ang pattern ay napakagaan, ngunit ito ay katulad ng gintong pattern sa katawan ni Tang Wulan. Si Tang Wulan ay nasa napakagandang kalooban. Maaga pa naman. Pagkatapos maghugas, pumunta siya sa playground para tumakbo ulit. Palaging mabuti na mapagbuti ang relasyon sa pagitan ng sarili at Wang Jingxi sa pamamagitan ng komplementaryong pagsasanay. Kung tutuusin, lahat ay nasa iisang klase, at sama-sama tayong maglilinang sa susunod na 5 taon o higit pa. Habang tumatakbo, isang pamilyar na figure ang lumutang sa runway. Siya ba? Nakita din ni Uyang Zixan si Tang Wulan, kumaway sa kanya, at tumakbo palayo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nilapitan ni Tang Wulan, bagkus ay tumakbo siya sa sarili niyang bilis, pinapanood ang kanyang kabataang figure na tumatakbo sa palaruan mula sa malayo. Sarap na sarap siya sa pakiramdam na ito. Ang pagpapahalaga sa mga magagandang bagay ay nagpapasaya sa mga tao, hindi ba? Tumakbo, kumain, pumunta sa klase. Nang pumasok si Tang Wulan sa silid-aralan, naroon na ang iba pang 4. Walang paraan, kumain siya ng sobra, at natural na ang oras ng pagkain ay mas mahaba kaysa sa iba. Mula nang makuha ang kapangyarihan ng unang selyo ng Golden Dragon King, patuloy na tumataas ang gana ni Tang Wulan, at ngayon ay naging maganda at kakaibang tanawin ito sa akademya. Ang mga mag-aaral na walang klase ay nagbigay ng libreng pagkain. Ito ang pinakamasayang bagay pagkatapos sumali si Tang Wulan sa foreman. Ang kanyang pang-araw-araw na gana ay nagpasakit din ng ulo ni Long Hengshu. Gayunpaman, ang namumukod tanging pagganap ni Tang Wulan sa panghuling laban ng promosyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang magtiis. Hindi ko naman maiwasang mabusog ang pamilya ko, di ba? Pumunta sa Spirit Pagoda ngayon. Maliban sa lecture, ang mga salita ni Wu Changkong ay laging napakaikli. Pumunta sa Spirit Pagoda. Para saan? Hindi ba sila nagkaroon ng panahon para kailanganin ang mga kaluluwa? Mayroong ilang mga pagdududa sa puso ng 5 tao, ngunit hindi sinasadya ni Wu Changkong na magpaliwanag, ipinahayag lamang ito. Ang pag-alis sa kolehiyo sa oras ng klase ay isang kakaiba at nakahihigit na pakiramdam para sa mga mag-aaral. Ang 5 tao sa zero class ay nadama ng higit pa o mas kaunti. Sinabi ni Wu Changkong habang naglalakad, mula ngayon, magkakaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Spirit Spreading Pagoda at sa Spiritual Ascending Platform isang araw bawat linggo. Dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito. Ito ang espesyal na inilaan ng akademya para manalo ka. Ascension Platform. Ano yun, naguguluhan si Tang Wulan? Si Guyu ay mayroon ding katulad na ekspresyon sa kanya, ngunit sina Zhang Yangzi, Wang Jingxi, at XCXC ay nagpakita ng pagtataka. Hinangaan ni XCXC, napakalaki ng kolehiyo. Mukhang ang pagsali sa zero class ay talagang tamang pagpipilian. Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses, ano ang plataporma para sa umaakyat na mga espiritu? Tumingin sa kanya si XCXC nang may pagtataka, at sinabing, hindi mo man lang alam ang tungkol sa platform ng pag-akyat. Magandang lugar iyon. Sinabi ni Tang Wulan, mabilis, hindi ko alam. Sinabi ni XCXC, sa mga Spirit Transmission Tower ng ating Daoluo Continent, ang malalaking lungsod lang ang may posibilidad na magkaroon ng Spirit Ascension Platform. Mayroong kabuuang 18 Spirit Ascension Platform sa mainland, na siyang pinakamagandang lugar para magsanay ang ating mga Soul Master. Ang Spirit Ascension Platform ay nilikha ng Spirit Passing Tower para magbigay ng lugar para maranasan ng mga Soul Master. Ginagamit ito para pahusayin ang personal na lakas ng Spirit Master. Isa rin itong lugar kung saan mararamdaman mo ang kagandahan ng Spirit Master World noong sinaunang panahon. Ang prinsipyo ng Spirit Ascension Platform ay hindi malinaw sa akin. Gayunpaman, narinig ko na noong una itong itayo, higit sa 10 pamagat na ito ang ginamit ng mga siyentipikong Daoluo. Malaking halaga ang binayaran ni Pagoda sa wakas, natapos ang pagtatayo ng Spirit Ascension Platform. Noong orihinal na itinayo ang Spirit Ascension Platform, ang pangunahing layunin ay ipasa ang Spirit Tower upang higit pang pag-aralan ang mga artificial na kaluluwa, umaasang gamitin ang Spirit Ascension Platform upang mapataas ang antas ng mga artificial na kaluluwa, upang magkaroon ng kakayahang lumikha ng mas makapangyarihang mga kaluluwa. Ngunit nang maglaon, ang eksperimento ay bahagyang nagtagumpay lamang. Bagamat ang Spirit Ascension Platform ay nakakatulong para sa pagpapabuti ng antas ng kaluluwa, at hindi gaanong nakikita ang antas ng kaluluwa, at hindi gaanong kapansin-pansin. Napakalaki ng namuhunan ng Spirit Transmission Tower, syempre, hindi ito masasayang. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-unlad, ang Spirit Ascension Platform ay naging kakaibang lugar. Sa madaling salita, ito ang konsentrasyon ng pinakapik na Soul Guidance Device at Soul sa buong kontinente. Ang lugar kung saan ang mga Soul Master at Researcher ay nagsumikap. Ang pagpasok sa Spirit Ascension Platform ay tulad ng pagpasok sa Spirit Ascension Platform mismo. Nang marinig ang kanyang sinabi, si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng matinding pagkamausisa sa kanyang puso.
Mapapahusay ba ng Spirit Ascension Platform ang kaluluwa? Paano nagpapabuti ang pag-upgrade ng kaluluwa? Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni XEXA, napakasimple nito. Ang ating mga kaluluwa, direkta man nilang naabsorb ang mga soul ring ng mga soul beast noong nakaraan, ang kanilang kapangyarihan at pagsusuri ay batay sa mga taon ng pagsasanay ng mga soul beast. Ang pag-upgrade ng kaluluwa ay upang mapabuti ang paglilinang ng kaluluwa. Taon. Kung pag-uusapan, ang iyong kaluluwa ay 10 taong gulang pa lamang, at ang pagkakataon ng iyong pagpapabuti ay hindi maliit ang pagkakataon para sa pagpapabuti. Hindi pa rin ito maliit. Nagulat si Tang Wulan, at sa parehong oras ay mainit ang kanyang puso. Kung maaari mong itaas ang iyong gininto ang liwanag sa 100 taon, ang blue silver grass ay natural na tataas. Bagamat mayroon siyang bloodline ng Golden Dragon King, si Lan Yingkou ang kanyang tunay na martial arts soul. Matapos ay promote ang gintong liwanag, lalakas din ang kanyang soul skills. Ang 100 taong espiritu ay maaari ding pagkalooban ng 2 espiritong kakayahan, kaya hindi na kailangang bumili ng isa pang espiritu kapag ito ay umabot sa ika-20 antas. I-save ang mental na enerhiya at makatipid ng pera. Kung tutusin, kailangan ko pang itago ang pera para mabili at maunawaan para masira ang selyo. Ano ang mga kinakailangan para makapasok sa Spirit Ascension Platform? 2 kondisyon, pera at kota. Nakangiting sabi ni XEXE. Nang marinig niya ang paghingi ng pera, biglang naasim at nabuhayan si Tang Wulan. Gaya ng inaasahan, ang paraan ng paglilinang ng isang soul master ay hindi mapaghihiwalay sa pera. Buti na lang, I have forging this technology, kung hindi ko talaga alam kung paano magpumilit. Magkano ang halaga nito? Sinabi ni XEXE, ang mga pataas na platform ay nahahati din sa mga antas. Ang pangunahing pataas na platform ay nagkakahalaga ng humigit kumulang ₱250,000 federal na pera para sa bawat entry, ngunit ang mas mahalaga ay ang kota. Para sa bawat pataas na platform, ang pangunahing antas, ang buwanang admission quota ay mayroon lamang 1,000. Kung ikukumpara sa kabuuang bilang ng mga soul master sa buong kontinente, ang mga lugar ay maaaring maging higit sa 1,000,000 sa gitnang antas. Mataas na antas ng espiritual na pag-upgrade ng mga platform dahil ang mga mapagkukunan na gagamitin ay mas malaki at nangangailangan ang pera ay isang geometric na pagtaas din. Kaya, ang kolehiyo ay isang malaking bagay sa oras na ito. Sabi ni XEXE na may halong paghanga, hindi madaling makuha ang kota. Maraming kota ang itinakda ng malalaking pamilya o malalaking puwersa. Mukhang napakaraming background talaga ang academy natin. Sa palagay ko, kung alam ni Wei Xiaofeng na nakapasok tayo sa Spirit Ascension Platform para magsanay, tiyak na pagsisisihan niya na asol ang kanyang bituka. Lumingon si Zhang Yangzi at pinandilatan si XEXE, bakit ang dami mong kalokohan? Malamig na ngumuso si XEXE, hindi ka ba kumbinsido? Maaari mong labanan ang isa't isa sa Spirit Ascension Platform, maaari mong subukan ito pagdating mo. Namilog ang mga mata ni Zhang Yangzi, at marami pang sasabihin, ngunit hinawakan ni Wang Jingxi ang kanyang mga balikat. Tumangala si Zhang Yangzi sa kanya, at umiling si Wang Jingxi. Anong nangyari sa kanya? Si Zhang Yangzi ay may ilang pagdududa sa kanyang puso. Sa nakalipas na ilang araw, medyo ayaw ni Wang Jingxi. Malabo niyang alam na ito ay may kaugnayan sa pagsupil ni Tang Wulan sa kanyang martial spirit, ngunit ito ay napakatagal na. Hindi pa rin kaya siya gumaling. Ang Donghai City Spirit Pagoda ay malayo sa Aulai City kung saan matatagpuan ang Tang Wulan. Bilang isa sa 18 sub-tower na inorganisa ng Spiritual Transmission Tower, ang 18 malakihang Spiritual Transmission Tower na ito ay kilala rin bilang ang 18 Heavenly Pillars. Makikita mo ang Spirit Transmission Tower na ito mula sa malayong distansya. Daan-daang palapag ang taas nito at mahigit 400 metro ang taas. Isa itong landmark na gusali kahit na sa matataas na Donghai City. Ang base ng pagoda ay ipinakita sa isang octagonal na hugis, na sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar. Bawat 10 palapag sa itaas nito, ito ay makikitid papasok, hanggang sa tuktok ng spire. Kung titignan mo lang ito mula sa labas, ramdam mo na ang napakagandang aura nito. Ganito na ang kaso para sa mga sub-tower. Ang punong tanggapan ng Spiritual Pagoda, ang lugar na kilala bilang Heavenly Spirit Pagoda, ay magiging napakalaki. Narinig ni Tang Wulan ang mga tao na nagsabi na ang punong tanggapan ng Spirit Spreading Pagoda ay matatagpuan sa Shrek City sa pangunahing lugar ng mainland, at ang Shrek City ay isa sa mga pangunahing lungsod ng buong Federation. Ang Mingcheng, ang federal na punong tanggapan sa kanluran, ay ang tanging higanteng lungsod sa mainland. Malinaw, ang kolehiyo ay gumawa ng mga kaayusan. Nang maglakad sila sa mga hakbang patungo sa gate, naghihintay na doon ang Dean ng Edukasyon na si Long Hengshou. Nang makitang pinangungunahan sila ni Wu Changkong, mabilis na naglakad si Long Hengshou para salubungin siya, Mr. Wu. Direktor Long. Sa simpleng pagbati, walang ekspresyon pa rin si Wu Changkong. Sinabi ni Long Hengshou, sumama ka sa akin. Naglalakad sa unang palapag ng Chuanling Pagoda, una kang nabigla sa napakagandang interior decoration.
Ang lupa ay sementado ng madilim na gintong bato na may nakasisilaw na natural na mga texture. Ang malalaking halijing bato ay sumusuporta sa isang simboryo na 10-10 metro ang taas. Ang higit na kahanga-hanga ay ang mga halijing bato na ito at ang nakamamanghang makulay na mural sa simboryo. Ang mga mural na ito ay kahanga-hanga at kahanga-hanga, na may mga tanawin at mga karakter sa mga ito, at tila nagre-record sila ng isang kwento. Sinabi ni Wu Changkong, ang mga mural ay nagtatala ng kwento ng unang henerasyon ng mga Spirit Tower Masters, isang henerasyon ng mga maalamat na Spirit Masters, at Spirit Inventors. Kung paano pinangunahan ni Lingbing Daoluo ang mga Human Spirit Masters laban sa agos ng mga Spirit Beast. Ang mga mural dito ay bahagi lamang, na nakatuon sa 10 ang 8 Spirit Transmission Tower ay nahahati sa mga tore, na maaaring kumpletuhin ang headquarters ng transmission ng Lingbing. Nakipaglaban si Daoluo sa pinakamalakas na Soul Beast na si God Emperor Tian pagkatapos ng digmaang yun, dito nagwakas si Lingbing Daoluo at hindi na muling nagpakita, gayunpaman, ayon sa alamat, si Lingbing Daoluo ang nanalo sa huli, dahil simula noon, hindi na muling nagpakita ang Beast God na si Golden Eyes. Bagamat nakikinig lamang sa pagsasalaysay ni Wu Changkong, nahihilo pa rin si Tang Wulan. Kitang-kita niya ang kareligan na ipinakita sa mural. Sa agos ng mga hayop, ang malalaking kaluluwang hayop ay may labis na nakakatakot na aura, at ang nakatayo sa harap nila ay isang malaking lungsod. Sa itaas ng lungsod, mayroong isang figure na lumulutang, ang kanyang mga mata ay partikular na maliwanag. Sa paligid ng kanyang katawan, mayroong ilang mga figure na lumulutang, kabilang ang isang babae sa puting damit, isang babae sa berdeng damit, at isang yellow bulaklak sa kanyang balikat. Mayroon ding isang malaking oso, isang malaking puting uod, at sa ilalim ng kanilang pagbabantay, ang binata ay napapaligiran ng makinang at kakaibang mga singsing ng espiritu. Ito si Lingbing Daoluo. Noong bata pa siya, narinig na ni Tang Wulan ang kanyang alamat, si Lingbing Daoluo Wu Yuhao, at mayroon ding mga alamat na siya ay orihinal na anak ng White Tiger Duke ng Star Luo Empire noong panahong iyon, kaya dapat siyang tawaging Dai Yuhao sa katunayan. Siya ay isang pinuno ng henerasyon 10,000 taon na ang nakalilipas. Mula sa isang ordinaryong teenager, sumali siya sa maalamat na Shrek Academy, hakbang hakbang upang maging isang nangungunang powerhouse, Megatron Continent. Ayon sa alamat, malamang na lumampas siya sa mga hangganan ng sangkatauhan, pumunta sa mga Diyos, at sa wakas ay naging isang Diyos. Kasi, pagkatapos niyang mawala, nawala din ang asawa niya. Si Tang Wulan ay tumingin kay Lingbing Daoluo sa mural ng natural sa kanyang tingin, at agad na napansin ang isa pang maluwalhating figure. Isang malaking pares ng mga pakpak ng butterfly ang nakabukas sa likuran, na naglalabas ng malakas at maliwanag na kinang, at isang magandang mukha, sa tabi mismo ni Lingbing Daoluo. Bagamat mayroon kang ibang mga kasosyo sa tabi nila, ang mga mata ng lahat ay magkakaiba. Naaakit sa kanilang dalawa. Dragon Butterfly Daoluo Tang Watong, ang asawa ni Lingbing Daoluo Wu Yuhao. Wulan, tingnan mo, napakaganda ng asawa ni Lingbing Daoluo. Ito ay sinasabing napakalakas, at si Lingbing Daoluo ay nagtataglay ng makapangyarihang martial arts fusion skills. Maaaring matuno sa isang katawan at maging isang napakalakas na pag-iral. Sa panahong iyon, ito ang pinakamakapangyarihang buhay. Tumingin si Exi sa mural ng may paghanga. Tang Watong, ito ay halos kapareho ng pangalan ni Wulan. Medyo kakaiba ang boses ni Guyu, at, nalaman mo ba, si Wulan ay parang si Tang Watong na iyon. Lalo na, mata. Sinabi ni Exi, hindi ba? People's Dragon Butterfly ang mga mata at buhok ni Daoluo ay powder blue, ngunit si Wulan ay itim. Saan ito mukhang? Nakikinig sa kanilang pag-uusap, si Tang Wulan ay mayroon ding kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sa pagtingin kay Dragon Butterfly Daoluo Tang Wulan, talagang naramdaman niyang medyo malapit sa kanyang puso. Iiling-iling na nanunuya, kumpara kay Dragon Butterfly Daoluo, ano siya? Dapat kasi medyo magkahawig ang pangalan kaya ganito ang pakiramdam. Okay, let's go. Ang boses ni Long Hengshou ang nagpagising sa 5 estudyante. Ngumiti siya at sinabi, noong una akong dumating sa 18 Tianzhou, nagkaroon din ako ng kaparehong pakiramdam ng pag-usisa tulad mo. Nang maglaon, marami ang dumating. Ang pakiramdam na ito ay nawala. Gayunpaman, ang bawat mural sa 18 pillars ay partikular na karapat-dapat na pahalagahan. Sinabi ni Wu Changkong, kontratahin ang iyong isip at pumasok sa Spirit Ascension Platform mamaya, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Nagulat na sinabi ni Tang Wulan, Guru, hindi ka ba sasama sa amin? Sinabi ni Wu Changkong, ang pangunahing espiritong pataas na plataporma, tanging ang mga Panginoon ng espiritu sa ibaba ng ika-4 na singsing ang maaaring makapasok dito. Tumango si Long Hengshou at sinabing, ngunit huwag kang mag-alala, bibigyan namin ng pansin ang iyong sitwasyon sa labas.
Kung may panganib, kailangan mong magkusa na lumikas at bumalik. Ipapaliwanag ko sa iyo ang mga pag-iingat sa ibang pagkakataon. Sa pangunguna ni na Long Hengshou at Wu Changkong, lahat ay pumasok sa elevator. Ang elevator ay hindi umakyat, ngunit bumaba. Ang mahinang pakiramdam ng kawalan ng timbang ay nagsasabi sa kanila na sila ay papasok ng malalim sa lupa. Kung gaano kalalim ang lupa, walang paraan upang hatulan. Ang Spirituan Pagoda ay karapat-dapat na maging numero 1 organisasyon sa mainland, na may pinakamalakas na lakas at mapagkukunang pinansyal. Talagang astronomical ang halaga ng naturang proyekto. Walang mga numero ang elevator, ngunit tumagal ng 3 buong minuto bago ito huminto. Paglabas ng elevator, may malawak na bulwagan sa labas na may mahigit 100 mga tauhan. Sa likod ay isang channel ng istruktura ng metal. Kinuha ni Long Hengshou ang isang kakaibang istilong card at ibinigay ito sa isa sa mga tauhan. Hindi kumibo ang staff, gumawa lang ng gesture of please, at dinala sila sa isa sa mga corridors. Ang corridor ay nagpatuloy ng 10-10 metro, at pagkatapos ay pumasok sa isang elevator. Patuloy sa pagbaba, sa pagkakataong ito ay 10 segundo lamang, huminto ang elevator. Nang muli silang lumitaw, nalaman nilang nasa isang pabilog na silid na sila. Ang silid ay puno pa rin ng mga istrukturang metal, ngunit isang malaking bilog ng mga screen ng gabay ng kaluluwa ang nakasabit sa dingding, at iba't ibang mga imahe ang kumikislap sa mga screen. Parang berdeng mundo, parang gubat. Lumingon ang staff at sinabing, mayroong 5 lugar para makapasok sa Primary Spirit Ascension Platform. Walang limitasyon sa oras. Kapag hindi mo kayang tiisin ang panganib, pindutin ang iyong distress signal at babalik ka rito. Hayaan mo akong magsalita tungkol sa mga pag-iingat. Ang Ascension Platform ay binuo namin sa loob ng libu-libong taon, umaasa sa hindi mabilang na mga akumulasyon at background, at ginugol ang halos lahat ng mga mapagkukunan. Maaari itong tawaging isa pang mundo sa kanyang sarili, at ito ay gumagamit ng marami nito. Ang ibig sabihin ng teknolohiya ng space. Kaya, ang unang bagay na dapat mong bigyang pansin ay ang platform ng pag-akyat ay hindi isang ganap na virtual na mundo, ngunit kalahating virtual at kalahating tunay. Dahil ang maraming tunay na data ng feedback ay kailangang isakatuparan ito sa isang pangunahing platform. Purely virtual part, para hindi ma-threaten ang buhay mo. Sa pataas na platform, magagawa mo ang anumang bagay, ngunit ang pangunahing bagay na dapat gawin ay ang mabuhay at magsikap na mabuhay. Kapag mas matagal kang nakaligtas, mas maraming benepisyo ang makukuha mo sa proseso. Pangalawa, huwag mong isipin na ganap na ligtas sa loob. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong sariling buhay. Bagamat ito lamang ang iyong pag-access sa brainwave, kapag nagkaroon ng malaking stimulus, maaaring mabigla pa rin ito dahil sa iyong mga brainwaves. Ito ay masyadong malaki at mapanganib. Kaya, kapag naramdaman mo na ikaw ay lampas sa iyong pagpapaubaya, pindutin ka agad ang platform ng iyong pagkabalisa bilang naiintindihan mo. Naiintindihan. Mabilis na sinabi ni Tang Wulan ang 5 tao. Tumango ang staff, for more, you can experience it for yourself. Today is your first time to enter, and it might not too long. However, it should leave a deep impression on you, kids, be mentally prepared. Prepare, remember, don't panic in any situation. Matapos pakinggan ang pagsasalaysay ng mga tauhan, ang 5 binatilyo at babae ay lahat ay nakaramdam ng pananabik na subukan. Lalo na sa unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol kina Tang Wulan at Guyu na nasa Ascension Platform, lalo silang nasasabik at hindi maipaliwanag. Brainwave access. Ano ang pakiramdam na iyon? Pinindot ng staff ang button, at dahan-daang inilabas ang 5 metal cabinet mula sa gilid ng dingding. Ang mga cabinet na ito ay paalang, na may uka sa loob, na nagkataong hugis tao, ngunit medyo parang kabaong. Higa lahat. Ang 5 tao ay nakahiga sa loob nito, at ang lamig ng metal ay mas nakapag-concentrate sa kanilang mga isip. Isa-isang naglabasan ang mga suction cup ng instrumento sa paligid, mabilis na umangkop sa ilang bahagi ng kanilang katawan, malapit na umayon sa kanila. Magsisimula na, handa ka na. Ay relax mo lang ang buong katawan mo. Mamaya, sa pag-scan, may konting discomfort. Lilipas din yan after a while. Ito ang huling salita ng 5 tao ni Tang Wulan na nakarinig sa staff. Ang 5 metal cabinet ay dahan-daang dumula sa orihinal na posisyon ng dingding, at ang kanilang mga mata ay naging kadiliman. Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang pangangilig na nagmumula sa mga limbs at skeletal na katawan ng sabay. Tila may patuloy na dumadaan sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng espiritu at mga ugat ng dugo sa kanyang katawan ay pinasigla, na nagdulot ng mga pagbabago sa sarili nitong, at nagsimulang magbago ang pangangilig. Lumakas siya ng lumakas, na parang paralisado siya. Ang kaunting sakit na ito ay walang gaanong epekto kay Tang Wulan, na tiniis lang ang sakit sa ilang sandali matapos masira ang selyo. Bagkus, medyo inaantok na siya. Hindi ko alam kung gaano katagal. Bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng kanyang katawan, at nang hindi niya namamali na nagising mula sa isang medyo antok na estado, bigla niyang napagtanto na ang kanyang paligid ay ganap na lumiwanag. Ang metal na kahon ay nawala, at ang orihinal na pakiramdam ng tinglang ay nawala.
Kaya lang sa likod ng kamay niya ay may mas parang metal instrument na may nakalagay na matangkad na pulang butones. Tagapagbalita ng pagkabalisa. Eto na. Nagulat si Tang Wulan. Bagamat mayroon na siyang paunang impresyon sa Spirit Ascension platform pagkatapos makinig sa salaysay ni XEX noon, pagkatapos niya talagang ipasok ito, lubos niyang naunawaan kung gaano kagulat-gulat ang Spirit Ascension platform na sinaliksik ng organisasyon ng Spirit Pagoda. Sa tabi niya, may makapal na puno at malalaking palumpong sa harapan niya. Wala man lang daan. Parang pumasok sa isang birhen na kagubatan. Ang mas kakaiba ay ang pakiramdam niya ay lubos na totoo sa kanyang sarili, at pinisil niya ang kanyang pisngi ng bahagya, at may sakit. Lahat ng bagay sa paligid ko ay ganap na totoo sa pagpindot. OMG! Ang espiritual na platapormang ito ay kahanga-hanga rin. Si Tang Wulan ay puno ng paghanga, hindi pa niya naranasan ang ganoong pakiramdam, nakakamangha. Pagkatapos ng maikling sorpresa, unti-unting pinatatag ni Tang Wulan ang kanyang isip. Siya ay magiging mas kalmado kaysa sa kanyang mga kapantay, at ang kanyang mga pagsasanay sa paggawa mula pagkabata ay hindi walang kabuluhan. Hindi niya namamalayan na sumulyap sa kanyang mga kamay. Ang Pulse Eris at Singsing ay nasa imbakan, ibig sabihin, lahat ng bagay sa katotohanan ay dinala dito. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng kanyang sariling dugo ay pinalakas. Sa kanang braso, lumitaw din ang malabong gininto ang kaliskis. Ang lahat ay eksaktong kapareho ng sa katotohanan. Sabay na itinaas ang dalawang kamay, dalawang ilaw na pilak ang kumikislap, at isang pares ng libong forged na mabibigat na martilyo na pilak ang nahulog sa kanyang mga palad. Sa kanyang lakas, ang pares ng forging martilyo ay hindi na mabigat, ngunit sa paghawak nito, si Tang Wulan ay magiging totoo pa rin. Hindi siya nagmamadaling kumilos. Mula sa mga salita ng mga tauhan noon, narinig niya na ang platform ng pag-akyat na ito ay hindi isang ligtas na lugar, ito ay dapat na lubhang mapanganib. Maaaring makatagpo ang mga kaaway anumang oras. Ito ay naaayon sa aktwal na pagsasanay sa labanan na sinabi ni Teacher Wu. Kung gayon, ang kailangan mong gawin ay magpumilit ng mas mahabang panahon, at laging tama na mag-ingat. Sa pag-iisip nito, tumahimik muna si Tang Wulan, pinakiramdaman ng lahat ng nasa paligid niya ng tahimik. Ang kanyang mental power ay pumasok sa Lingtung Realm, at ang kanyang tugon sa labas ng mundo ay mas malakas kaysa dati. Ito ay isang lugar na puno ng buhay, ito ang unang pakiramdam ni Tang Wulan. Ito ang tunay na birhen na kagubatan. Sa Federation, mayroon ba talagang primitive na kagubatan? Sa patuloy na pagtutroso ng mga tao, ang mga birhen na kagubatan ay unti-unting bumababa. Sinasabing ang Stardew Great Forest, na dating pinakamalaking kagubatan sa mainland, ngayon ay mayroon na lamang mas mababa sa 1% ng orihinal nitong lugar. Napakaganda pala ng primeval forest at napakasariwa ng hangin. Napakasarap talaga ng pakiramdam na ito. Sa pananabik na kumikinang sa kanyang mga mata, si Tang Wulan ay biglang nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, na parabang bumalik siya sa Aulai City at bumalik sa maliit na parke sa tabi ng kanyang tahanan. Sa oras na iyon, naramdaman niya ang aura ng asul na silver grass sa paligid niya sa maliit na parke, kaya mas mabilis na napabuti ang kanyang soul power cultivation, at kalaunan ay nakalusot siya sa ika-10 antas at naging opisyal na soul master. At ang lugar sa harapan ko, ang hininga ng buhay na hindi ko alam kung ilang beses na mas malakas pa sa maliit na parke sa sarili kong tahanan. Sa gitna ng mga palumpong, ang asul na pilak na damo ay malapit din sa lupa. Buti na lang mas malakas ang blue silver grass dito kaysa sa blue silver grass na nakita ko. Mahirap para sa asul na pilak na damo na lumaki ng higit sa 15 cm, ngunit ang asul na pilak na damo dito ay hindi bababa sa 30 cm ang taas, halos sa ibabaw ng kanyang guya. Mula sa pag-squat hanggang sa pag-upo, marahang hinaplos ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo sa kanyang katawan. Kasabay nito, hindi niya namamalayan na pinakawalan ang kanyang martial spirit, at ang mga asul na pilak na ubas ng damo ay tahimik na tumakas, na nag-drill sa nakapalibot na asul na pilak na damo. Sa isang iglap, tumaas ng husto ang kanyang pakiramdam na puno ng buhay na aura. Lahat ng nasa paligid niya ay napuno ng saya at saya ng buhay. Ang tahimik na kagubatan at ang malakas na hininga ng buhay ay natural na nahuhulog sa kanya. Lingling Tower Primary Shengling Taino. 5 area. Anong ginagawa niya? Itinuro ni Long Hengshou ang isang screen, ipinikit ang kanyang mga mata sa lupa, at si Tang Wulan, na nakasandal sa puno ng kahoy sa likod niya na may kasiyahan, ay ginalaw ang mga sulok ng kanyang bibig. Kahit anong tingin niya dito, naramdaman niyang natutulog ang bata. Isang pambihirang pagkakataon na mag-cultivate sa Spirit Ascension platform, talagang natutulog siya. Sinabi ni Wu Changkong, mukhang napagtanto niya, huwag kalimutan, ang kanyang martial spirit ay asul na pilak na damo. Sa totoong mundo, kakaunti ang mga mayayabong na asul na pilak na damo. Parang may nararamdaman siya, nakikita mo, pinakawalan ng kanyang sariling martial soul mula sa kanyang palad. Biglang sinabi ni Long Hengshou, ang simul ate na Stardew Forest na ito ay talagang angkop para sa paglilinang ng mga plant spirit masters. Ang batang ito ay may napakahusay na pangunawa. Tumango si Wu Changkong bilang pagsang-ayon. Sa 5 estudyante sa Zero Class, hindi talaga si Tang Wulan ang pinakamagaling.
Wala siyang kambal na martial souls ni XCXC, ni ang martial soul fusion skills ni Zhang Yangzi at Wang Jingxi, ni ang mahiwagang kasanayan ni Guyu. Kontrol ng elemento. Gayunpaman, labis na pinahahalagahan ni Wu Changkong ang batang ito. End of this chapter.